paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagmakaawa si Tom na huwag siyang patayin ni Elmer. Subalit tuluyang pinatay ng buong na binata ang Stambay. Pinalitaw ni Beth sa mga otoridad na si Tom ang pumatay kay Tatanik at ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Kaya niya napatay ang Stambay. Pagkalibing sa amo ni Beth, nagdiwang sila ni Elmer. Nang sa kalaliman ng gabi, tugtog ang piano ng namatay na matandang lalaki. Narito ang ikalima at huling bahagi ng makapangalisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang Kakilakilabot na Karma. Sa isa na naman, Gabi ng Lagi. Elmer, bakit nilabas mo yung patalim? Baka may ibang tao nakapasok dito sa bahay ng nasirang amo mo, Beth. Paano may makakapasok dito ibang tao?
Bago tayo umakyat sa kwarto ni Tata Nick, siniguro ko nakasara yung mga bintana at pinto sa ibaba. Sino yung tumutugtog ng piano sa sala sa ibaba? Ewan ko! Alamin ko. Sasama ako sa'yo. Huwag na. Baka kailanganin mong tulong ko. Tulad nung tutungan ka ng baril ni Tata Nick. Sige. Samahan mo na ako sa ibaba. Teka, magdadala ako ng masyong bote. Sige. Para may maihampas ako sa sino mong tutugtog ng piano na yan dyan sa ibaba kapag nanlaban siya sa atin. Sige. Okay. Bumabaan tayo. Dahan-dahan lang tayo bumaba para hindi tayo mamalayan. May taong tumutugtog ng piano doon sa sala. Okay. Dahan-dahan tayo sa pagpapasagtan. Baka nga, may nakapasok na ibang tao dito sa bahay. Na siyang tumutugtog ng piano nang nasira akong amo. Narito na tayo sa ibaba ng bahay. Hapit! Ba't bigla kang tumigil sa plakan? Walang tao dito sa sala. At nakasarang pinto at mga bintana dito sa ibaba. Sinong tumugtog sa piano nito kanina? Bakit? Bakit? Nanginginig ang mga kamay mo. Hindi kaya ang tumugtog kanina sa piano? Ang multo ni Tata Nick. Sabi ni Elmer, di siya naniniwala sa multo. At malamang, ang tumutugtog kanina ng piano sa sala ay mabilis na nakalabas ang bahay. Kaya hindi namin nakita pagbaba. At kaya, hahanapin niya sa bakuran. Pero, ewan ko. Hindi na ako sumama sa kanya sa paghanap sa bakuran. Umakyat na lang ako dito sa dating kwarto sa itas ng amo ko. Dahil, maaaring tama ang hinala ko. Ang multo ni Tata Nick. Ang tumugtog ng piano kanina sa sala. Ito tawag sa akin. Sino yun? Nag-iisa ako dito sa kwarto ng amo ko. May nababaong puting usok sa tabi ko. Tata Nick! Multo! Multo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Beth! Elmer! Go. Mabuti umakit ka na dito sa kwarto. Nagsosolo ko lang pala rito. Kala ko pinasok ka na rito ng kung sino. Bakit ka sumigaw? Bakit ka umiyak? Bakit parang nanginginig ka sa takot? Hindi ako nasusolo dito. May kasama ako. May kasama ka? Oo, si Tata Nick. Ang dati mong amo. Ayan siya, nakatayo sa likuran ko. Ano ba kalokohan niya sinasabi mo? Walang tao sa tinuturo mo. Wala? Wala nga. Kanina lang nandyan yung multo niya. Hindi totoo ang multo. Totoong nakita ko dito si Tata Nick kanina. Guni-guni mo lang yun. Pero,
Ay naku, wag mong igitan sinasabi mo, Beth. At baka mabudget lang ako sa'yo eh. Elmer! Wag mong takutin ang sarili mo. At wag mo akong takutin. Imposibleng makabalik pa ang namatay na. Kalokohan yon. At katarantaduhan lang ang multo. Nay, sumasakit na naman po bang dibdib at likod ninyo? Hindi, Joy. Naalala ko lang ang tatay mo. Kaya kahit oras na ng gabi, hindi pa ako makatulog. Nailibing na po ang itay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi ng pulis na nagnakaw at pumatay ang itay mo. Kaya siya napatay. Ang makapagpagamot po kayong intindihin natin, Inay. Kaya nga po dapat siguro magbalik kayo. Magpa-confine ulit sa ospital. Wala tayong pera, anak. Sa pampublikong ospital po, kahit papaano may mga mapagkawang gawa na tumutulong sa inyo. Nagbibigay ng gamot ninyo at pagkain natin kahit papaano. Joy, madali akong gagaling kapag ano po, Nay? Kapag napatunayang hindi magnanakaw at kriminal ang tatay mo. Bago tayo matulog, pabayanas muna tayo. Binyagan natin itong kwarto ng dating amo mo. Teka, wala ako sa mood. Ako bahala. Relax ka lang. Gigisingin ko mga dugong nananalaytay sa iyong mga ukat. Kaya ng dati. Pag-iinitin kong katawan mo. Elmer. Ang multo ni Tatanik! Totoo nga! Narito sa kwartong mamumulto ng dati mukha mo! Teka! Pipilis ba't? Lalabas tayo dito! Dali mo! Huwag mong bitiwan ang kamay ko! Saan kayo pupunta? May pinakaharang sa pinto! Ang multo na magnanakaw na pinatay na! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nandito sa kwartong multo ni Tatanik. At nakaharang naman sa pinto yung multo na magnanakaw. Huwag kang matakot, Beth. Mga wangya kayo. Pinatay niyo ako. Pinatay niyo rin ako. Bakit kayo nagbalik? Pinatay niyo kami. Kaya hindi kami matatahimik. Nagbalik kami para magkaroon ng hustisya ang aming pagkamatay. Para kami makapaghiganti. Pananagutan niyo ang aming naging kamatayan. Sumuko kayo sa mga may kapangyarihan. Oo! Susundin namin gusto nyo. Susuko kami. Aaminin namin sa mga otoridad ang aming mga kasalanan sa inyo. Huwag nyo lang kami pagbultuhan. Huwag nyo lang kami paghigantihan. Hindi! Hindi ako susuko! Elmer! Ay! Ba't lumabas ka dyan sa terrace? Ayaw ko mabilanggo, Beth. Hindi ako susuko. Tatakasan ko ang pag-iiganti ng mga pinatay ko. Elmer! Huwag ka dyan sumampa sa mano ng terrace. Huwag kita talan! Manidisgrasya Tatakasan ka! ko ang mga multo! Elmer!
nangyari ng babalak sa'yo. Bumagsak ka sa dulo ng mga matutulis na bakal ng gate! Natuga! Elmer! Galing ako sa inyo at narito pala kayong mag-ina sa simbahan. Nagdasal kami ng anak ko sa Rento. Ipinagpasalamat po namin sa Diyos na lumabas din po ang totoo, na hindi kriminal ang itay ko. Nabalitaan nyo na rin pala ang ibabalita ko sana sa inyo. Nasumuko na ang kasambahay ng pinatay na matandang lalaki. Kaya matagal siyang magdurusa sa loob ng kulungan. Samantalang ang kanyang nobyo na pumatay sa kanyang amo at sa iyong padre de pamilya ay natuhog ang katawan sa mga tinulisang bakal sa gate. Sa Rento? Kakilakilabot ang ginawang krimen ng kriminal na si Elmer. Pinatay at pinugutan niya ng ulo ang matandang may-ari ng bahay. Tinadtad pa niya ng saksak ang pinalitaw nilang kriminal na si Tom Santiago. Kaya nakarma siya. Kakilakilabot na karma. Kapag mabuti ang ginawa, nagkakaroon ng mabuting karma o gantimpala. Subalit kapag ang ginawa'y masama, masama rin ang nagiging karma na kung minsa'y humahantong sa kakilala-kilalo na kamatayan. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Kakilakilabo na Karma. Sa isa na naman, Gabi ng Lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Delyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Ori Aquino. At sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi.